Good morning po mga kaibigan at sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating programang Agapi dito lang sa FEBC 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng Department of Education at ito ay naglalayon na tulungan ang ating pamilya, kabataan, pamayanan na magkaroon ng values o pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. Values education po para sa ating lahat. Kasama natin ang ating mabait na pastor, si Pastor Adam Atienza. Wala po ngayon ang ating mga kaibigan, sila ni Pastor William Balasanos at Pastor Roger Bibiro dahil mayroon silang symposium na nangyayari ngayon sa saan ba sila? Tarigara ba sila? Mayorga. Nandyan sa Mayorga. Naaabot din ng ating live ngayon ang Mayorga. So binabati po natin sila habang sila din po ay nangangaral sa salita ng Diyos. Okay? So, Pastor Adam? So, magandang umaga sa bawat isa sa ating mga masugid na taga-subaybay at tagapakinig ng ating programa dito po sa FEBC 97.5 DYFE-FM kung saan ito pong ating agapi ay ating pong pinag-aaralan ang mga mahalagang kaugalian o values na maaaring maging gabay natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Muli, salamat po sa inyo. Diyan lang po kayo at dito naman kami magpapatuloy tayo sa ating isang oras ng pagsasama-sama sa ating pong programang ito. Magandang umaga po. Okay po. At salamat at patuloy kayong sumusubaybay at nakikinig sa ating programa. At ang ating values word sa araw na ito o sa linggong ito is the word is stewardship. O in Tagalog, pangangasiwa. Pangangasiwa. At ang ating Bible reference naman ay nandito po tayo sa aklat ni St. Matthew sa chapter 25 verse 21. Okay, so babasahin po natin ang talata mula sa Tagalog version. Opo. Sabi po, sinasabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, dyan po natin kinuha ang ating values word na stewardship. Particularly po sa word na pamamahalain. Di ba? Pamamahalain. Oo. Kasi yan po ay ang napakalapit sa word na pangangasiwa o pamamahalain. Yan po ang pag-aaralan natin ngayon at sana makapulot kayo o mai-apply ninyo ito sa inyong para umunlad ang ating pamilya, sarili at maging ang buong pamayanan. So, what is stewardship? In Tagalog, pangangasiwa. Stewardship. Ano po ba ang ibig sabihin nito? So, unahin natin yung simple lang na definition niya. Ang sabi rito sa ating pong diksyonaryo na ating pong pinagkunan kung anong ibig sabihin ng stewardship o pangangasiwa, ito po ay the job of supervising or taking care of something such as an organization or property. So, tama. Responsible stewardship of our public lands. So, kumbaga sa atin po, ito po yung atin pong pangangasiwa o pangangalaga doon po sa mga bagay na atin pong
atin pong nakuha o ibinigay po sa atin upang ito po ay siguro ating palaguin. Opo, opo. Yan. Tama po yun. Yan po ang pinaka simple na definition ng stewardship. In theology, inasabi din dito na stewardship is a theological belief that humans are responsible for the world or to the humanity and the gift and resources that have been entrusted to us. Tama. Sa theological na point of view, ang ating paniniwala according sa libro ng Salmo 24:1 na ang lahat po maging langit at lupa at ang laman nito ay sa Panginoon. The earth is the Lord. Siya ang may-ari. Siya ang gumawa. Yeah. At tayo ay inilagay dito upang pamahalaan o pangasiwaan ang mga ito. Yan po ang paniniwala ng definition natin tungkol sa theological point of view. Yan po. Sana matanggap natin ito. Yung ating pong pag-recognize doon na ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Sa Diyos. Oo, siya yung may-ari. Oo. Gumawa ng langit at lupa. Gumawa ng lahat. Even ng ating buhay. So, yan po. Why is stewardship important in our everyday life? Bakit po ang pagiging sabihin na lang natin pinagkakatiwalaan? Kasi hindi tayo gagawing tagapangasiwa ng Panginoon kung hindi tayo mapagkakatiwalaan niya. Di ba? So, paano ito naging importante sa araw-araw natin? Ang pagiging steward o stewardship. Di ba? Kasi matutunghayan natin na ito po yung napakagandang sikreto upang ang Panginoon ay palagi kanyang tulungan. Tama. Kasi ang problema kasi sa tao, mahilig tayong mangangkin. Mangangkin. Nang hindi sa atin. Nang hindi sa atin. 'Di ba? Akin ang bahay na 'to, akin ang sasakyan na 'to, akin ang lupang ito. 'Di ba? Mahilig tayong mangangkin. Isipin mo, Pastor, kamakailan lang nalaman ko na kahit pala bumili ka ng lupa at ipangalan mo sa'yo, hindi pala ito sa'yo. Hindi talaga, totoo yan. Kasi lahat ng bagay, sabi nga ng Biblia, pag Biblia ang pagbabasihan po natin. Kahit sa gobyerno, Pastor. Lahat ng bagay ay kasi sa Diyos. Ganito kasi yung istorya na pag bumili ka daw, ang binibili mo lang daw, parang nag-franchise ka lang. Kung kunin ng gobyerno yung lupa na yan, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Kasi, rights lang. Rights lang. Parang nag-prangkisa ka lang na ikaw muna ang gagamit. Ganun po pala yung katotohanan. Na ganun din yung Panginoon na ang tingin talaga niya sa atin ay hindi natin ito pagmamayari. Sa Kanya ito. Kumbaga, yun nga, steward. Steward. Pinagkatiwalaan. O pangasiwaan. O Pangangasiwa. Palaguin. Yun po ang role natin. Bakit sinasabi natin na importante po ang pagiging dapat nasa isip natin araw-araw na tayo ay steward lang. Kasi yun po ang magpupush sa atin na ingatan. Tama. Di ba? Gampanan ng mabuti. Gampanan ng mabuti. Ingatan natin kasi hindi sa atin. Parang sa ating, kaya nga, pinausapan natin dito stewardship sa ating government. Kung ikay leader,
sa isang anuman posisyon meron ka. Mm-mm. Kaya nga tinatawag, di ba sa atin, tinatawag natin doon, mga public servants, Oo. mga ganun, tagapaglingkod. Oo, ingatan nila yung posisyon nila. 'Di ba? Kasi hindi sa kanila 'yan. Ah, Kinukulot pagkunin, lang sila. pagkunin 'yan sa kanila, aba, balik ka sa pagiging sibilyan o pagiging simpleng tao. Yun. Kahit nga karangalan, pwedeng mawala sa iyo. Right. Kaya importanteng araw-araw in our everyday life, dapat nasa isip mo, nasa utak mo, na hindi ka ang totoong may-ari. At ikaw ay steward lang, or you are on the stand or area of what we call stewardship. That is recognizing God as the sole creator and Mm. owner of all Amen. that we are and have. Tama po. And accepting the Oo. fact that we are merely the stewards or managers of God's gift and blessings. Yun. Tama po. Very good. So, at dito natin maiwasan yung pagiging madamot. Tama. Kasi dahil sa pag-aakala natin na atin, nagiging madamot tayo. Minsan, akin to. Akin to. Diba? So sabi nga, ang job po natin or mission is to manage and use wisely Wisely. and responsibly all that God has placed in our care. So kung ano mang inilagak sa atin ng mga bagay, ingatan natin, gamitin natin ito, use wisely, hindi lang para po sa ating pangsariling interes, kundi para Tama. sa pangkalahatan. Tanungin mo ang mga eksperto kung bakit tayo naghihirap. Ang sagot dahil sobra tayong madamot. Right. Gusto natin, atin lahat. Kinakamkam eh. Inuhurding eh. Yan. Kaya tayo naghihirap kasi hindi sinishare eh. Oo. Hindi sinishare dahil sa pag-aakala na sa kanya. Yeah. You have to share if you know the principle. Itong prinsipyo ng pagiging steward natin, kung alam mo ito, na hindi naman pala ito sa atin at pinagkatiwalaan lang din tayo, di ba? Ay dapat mag-share tayo sa mga blessing na mayroon tayo, or yung bang balikan natin yung napili natin na Bible reference, yung 5, pinagkatiwalaan ng 5 talent, naging 10. Di ba? Yung 5, dapat i-share mo yan. Di ba? Huwag mong itago. Huwag mong itago. Binigyan lang ng isa, itinago lang. Itinago niya. Walang naging resulta. Walang naging resulta. Hindi man lang tumubo. Hindi tumubo. Kaya nagalit at kinuha nung master Opo. at ibinigay dun sa Opo. mas marami-rami. Opo. Kaya nga sabi doon, di ba, kung sino yung mapagkakatiwalaan sa maliit lang, ay pwede kang pagkatiwalaan doon sa mas malaki. Marami at malalaki. Di ba? Kaya mga kaibigan, ay magbago tayo ng pananaw sa buhay. Right. Huwag tayong tumulad doon sa pangatlong servant na inilibing yung ipinagkatiwala sa kanya. Huwag nating ilibing kung anong merong tayo dahil hindi sa atin yan. Huwag nating itago. Kundi we have to share. Akala kasi ng iba ang pag-share ay hindi paraan upang lumago. Akala ng iba pag hindi ka nag-share, ikaw ay lalago. Mali po yun. Pag madamot ka, pag itinago mo, walang mangyayari dyan. Right. Tignan nyo na lang yung buto. Ang buto ng mangga o ano pa man na prutas, kahit gaano pa yan kalaki, kaganda at kalusog na buto, pag inilagay mo lang sa bulsa mo or sa sangtabi lalagyan, aba, walang mangyayari dyan. Pero pag itinanim mo yan, pinakawalan mo yan, abay, tutubo yan at magiging malaking puno, mamumunga at
Maraming magbibenefit. marami. Makakakain. Marami, oh. Marami. Yan po ang prinsipyo ng stewardship na mayroon tayo. Hindi to sa atin. Maging mga anak nga natin, no? Hindi sa atin. Yun sabi ng Bible dyan, yung mga anak natin, just heritage, gift lang sila sa atin. Gift lang ng sa Diyos. atin, oo. Kaya kailangan natin silang turuan, Turuan. na paglaki din nila, maging responsible din sila sa kanilang buhay. We are stewards of our own children. Tama. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon kahit sa mga anak natin. Yan po. So, napakaganda. Ganyan po ang dapat kung bakit importante ang stewardship in everyday life natin. That's right. So, how would you apply stewardship, Pastor, in your daily life? Paano mo ba ito parang live na ina-apply mo ito? Tulad nga sinabi mo sa ating pong mga anak, sa ating pamilya. So, tayo bilang mga magulang, tatay o nanay, na mayroon tayong responsibility, we are stewards to our children, turuan sila na sila ay lumago. Sabi nga, para sa ating community, maging good citizen sila, na para sa kanilang pag-aaral, tulungan sila, encourage sila, dahil pagdating ng araw, sila din naman ang magbibidifit. Diba? Ganon ang ating responsibility bilang mga magulang. Turuan ang ating ito mga po anak. yung application natin. Una sa pamilya pala. 'Di ba? Kasi ang paglaki ng mga anak mo, diyan makikita kung tama ba yung pangangasiwa mo sa kanila. Ang ating po pag-manage. Opo. Oo. Diyan po makikita. Kasi kung paano nila i-manage yung kanilang incoming family, nagdidepende yon sa kung paano natin pinangasiwaan ang buhay ng pamilya natin. That's right. Kaya yan po, isa po yan na application. Mga kaibigan, mga kapatid, mga bata, pamilya dyan na nakikinig, huwag kayong mag-atubiling magkomento o mag-share sa ating mga pinag-uusapan. Yan po ang unang application na mayroon tayo. So, mga simpleng bagay, di ba? For example, merong nakisilong dyan sa bahay mo, di ba? Huwag mong ipagdamot ang bahay mo, hindi naman yan sa'yo. Di ba? Sa Panginoon naman yan. Di ba? Sasakyan mo, may nakipara, may nakisakay, actually, nakihits. Minsan ako, siyempre, nanunundo. Meron nga nung galing ako ng visitation, tapos, alam mo, taga-diit siguro yun. Nakilala niya kasi yung sasakyan. Sabi niya, pa-diit kayo, sir. Pwedeng makahits. Saan kayo? Sa Pope Francis. Go. Sakay. Pwede na ako humingi ng pamasahe. Ay, hindi na. We are just going there. Sakay na lang kayo, di ba? Yun ang ating isang pinagkatiwalaan ka ng Panginoon dyan. So, bigyan natin ng i-share kung anong meron Tama po. Yan. Yan po ang mga actual na application natin. Hindi naman pala ito sa atin, di ba? Kumakain ka, may nakita kang medyo wala pang kain o parang gutom or parang kailangan, i-share mo. Hindi naman pala sa kanya o sa iyo yan. Puro hiram lang. Lahat ng bagay ay sa Panginoon. Yan nga ang istorya sa Biblia na kung mayroong manghingi sa iyo ng t-shirt o ano ba yun? O tamang termino, ibigay mo pati jacket mo. Di ba? Samahan mo pa para kompleto. Kasi ang mga bagay-bagay sa lahat ng mundong ito ay hiram lang. That's right. Di ba? May narinig pa nga akong kanta na hiram lang. Diyos. Hiram sa Diyos. Ang ating buhay. Hiram lang, kaya huwag kang madamot. Yan po ang napakagandang pangyayari kung itong stewardship ay matutunan natin at may apply natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Kasi kaya magulo tayo kasi maraming madamot. Maraming
Hindi steward, Hindi akala, Steward nga pero hindi naman good. yun, mahilig magtago. Mahilig magtago, mahilig maglibing. Mm. 'Di ba? Galit na galit yung master nung malaman niya na Itinago lang. Itinago ang ipinagkatiwala niya na Talento. blessing, o pag-aari. Na yun pala ay sa Panginoon. Right. Hindi po sa atin. Kaya isa yan. Isa po yan sa dahilan kung bakit din hirap din tayo. Kasi pag nakita ng Panginoon ang mga bagay na nandyan sa iyo na hindi mo ginagamit at tinatago mo lang, maniwala ka, kaibigan, kukunin niya yan. Yan. Hmm? Kasi nga